DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bakit mo ko inalagaan at pinalaking parang tunay mong anak? Ipinaramdam sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Dahil ba naawa ka sa akin? Hindi ko kailangan ng awa mo! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Dani? Nagbabasa ka? Yep. May graded recitation kami bukas. Good. Oh, ano to? Tingnan mo. Libro? Wow! Nung isang buwan ko pa ito gustong bilhin pa eh. Kaso, hindi kaya ng allowance ko. Oh, thanks, Papa. Oo. Mamaya ka na magbasa niyan. Magbibihis lang ako tapos magdi-dinner na tayo ng sabay-sabay. Okay. Sige na. Bumaba ka na. Tulungan mo na si Dado na maganda ng hapag. Yes, Papa. Thank you ulit sa books. I love you. Kakaiba talaga ang timpla mo rito sa ganitong sinigang, Dado. Ikaw lang nakagagawa nito. Kaya kahit pwede ka na magretiro, ayaw kong pagbigyan ka. Hindi ko na matitikman ang ganito kasarap na sinigang kapag umalis ka. Ilang beses na kitang tinuruan yan eh. Wala eh. Hindi ko talaga makuha ang timpla mo. Parang sa tao lang din naman yan, Dado. Iba-iba ang pag-uugali ng mga tao. May mabuti, may masama. May mahaba ang pasensya, may mainitin ang ulo. May nagpapaubaya, may nagpupumilit ng gusto nila. Oo, tama ka, Mirabel. Hindi ka pwedeng magpanggap na ikaw yung taong mabuti kung masama ka naman talaga. Dado, sa sobrang sarap ng luto mo, nagiging matalinhaga tuloy magsalita ang asawa ko. Kain pa, Mirabel. Ma, umiiral na naman ang pagiging poetic mo. Kaya nga, Dado, bigyan mo pa nga ako ng isang mangkok. Ako na. Baka sabihin mo, nandito lang naman ako pero hindi kita pinagsisilbihan. Baka sabihin mo, andito lang naman ako pero hindi kita pinagsisilbihan. Anong
gusto mong palabasin sa sinabi mong ito kanina, Mirabel? Wala. Pati yung mga sinabi mo kanina tungkol sa iba't ibang uri ng tao. Pinatatamaan mo ko, di ba? Bakit? Tinamaan ka ba? Diretsahin mo na ako. Ano na naman ba ang problema mo? Alam mo kung anong problema ko. Hindi ako magtatanong kung alam ko. Sinungaling. Alam kong alam mong tinutukoy ko. Halos 2 dekada na tayong kasal. Pero hanggang ngayon, gustong-gusto mo pa rin hinuhulaan ko nararamdaman mo. Ang problema mo. Dahil kahit halos 2 dekada na tayong kasal, kahit natutulog tayo sa iisang kama at nakatira tayo sa iisang bubong, iba pa rin yung nasa isip mo. Oo. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo nababasang nararamdaman ko. Oh. Ito na naman pala ang pagtatalunan natin. Ay, naku, bahala ka. Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Saan ka pupunta? Sa sofa ako matutulog. Dahil tiyak, hindi naman ako makakatulog dahil magdamag kang bubulong-bulong sa tenga ko nung mga hinanakit mo sa akin. Kailan mo ba ako pinakinggan? Kapag ito nang pinag-uusapan natin, palagi kang tumatakas. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Mirabel, kumusta? Ano ba naman tong shop mo, Kuya Homer? Talyer ba to o dump site? Huwag mo nang pinakikialaman ang mga yan. Bakit ka ba naparito? Marumi rito. Baka malagyan ng grasa yung branded mong bestida. Lalim ng buntong hininga mo ah. Kuya. Bakit ba? Kuya. Oh, bakit ka umiiyak? Tingnan mo to. Ano to? Makalarawan. Sino to? Tingnan mong mabuti. Si Mariano to ah. At sino tong babaeng kaharap niya dito sa restaurant? Sino pa? Si Alicia. Alicia? Akala ko ba nasa abroad na to? Umuwi na yata. At nagkita sila ni Mariano? Walang hiya talaga. Kuya, paano kung iwan ako ni Mariano? Mirabel. Paano kung tuluyan niya na akong ipagpalit sa babaeng yan? Uuwi yun ng gutom. Ipagluto mo siya ng masarap na hapunan, Dado. Bakit ka humingi, Sirya? Natutuwa lang ako sa'yo. Natutuwa kang inuutos-utusan kita kahit mas matanda ka sa akin? Hindi. Natutuwa ako sa pagiging maalaga mo kay Danny. Oh, siyempre. Nag-iisang anak ko yun. Oh, napabuntong hininga ka naman. Wala. Napakapalad ni Danny na ikaw ang kanyang naging ama. Gusto mo lang yata dagdagan ko sweldo mo. Hindi kita binobola. Totoo yan. Kapag tinitignan ko si Danny, naalala ko nung bata pa siya at sakitin. Gabi-gabi tayo naglalaro ng chess, ha? Di ba? Para lang huwag makatulog kasi kailangan mo siyang bantayan. Naalala mo? Ha? Naalala mo pa yung Dado, ha? Tagal na noon. Tama ka. Pero sa alaala ko, parang kahapon lang. Ang bilis lumipas ng panahon. Ngayon dalaga na si Danny. Mabait at matalinong bata.
nangyayari rito? Mirabel, bakit nakakalat ang mga damit ko? Umalis ka na rito. Umalis ka na sa bahay na ito! Huwag kang maingay. Maririnig ka ni Danny. Iwan mo ako! Kung gusto mo akong sigawan, halika. Iwan mo, sabi ako! Pumunta tayo sa malayo, doon sa lugar na hindi tayo maririnig ng anak natin. Nakatulog na sa study table niya si Danny. Anak, mahal na mahal kita. Palagi mo yan tatandaan. Oh, nagising tuloy. Papa? Lumipat ka na sa higaan mo. Sasakit ang likod mo kung matutulog kang nakasalampak ng ganito. Opo. Teka, anong oras na ba? Alas 12 na. Bakit gising ka pa, Papa? At saka, may kotse ka. May pinuntahan ka ba ng ganitong oras? Lumabas kami ng mama mo. Nag-ice cream. Sus, kayo talaga ni Mama? Sige na po, patulog na kayo. Patutulog na rin po ako. Good night, Pa. Good night, anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Mirabel, kumain ka naman kahit konti. Ilang linggo ka ng ganito. Ano bang gusto mong mangyari? Magkasakit? Mga yayat? Mamatay. Naku, ang masamang daw mo, matagal mamatay. May sinasabi ka, Dado? Kako, kainin mo na itong inihanda ko para sa'yo kasi nakangayayat ka na eh. Tiyak mag-aalala sa'yo si Danny kapag nakita kang ganyan. Siguro, ito na talagang kapalaran ko. Alin? Ito. Hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Dado, naniniwala ka ba sa kasabihang kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin? Abay, siyempre. Alam mo, bago ako naging kusinero nyo, isa akong magsasaka. Kaya tayo nagtatanim ay upang may anihin tayo. Pero ang pagtatanim at pag-ani ay panapanahon din. May panahon para sa pagtatanim at may panahon para sa pag-ani. Pakiramdam ko, ang laki-laki mo na. Paano ka bang lumaki ng ganyan? Ang liit-liit mo lang nung ipinanganak kita. Malamang po, binubusog niya lagi ako ng pagkain at pagmamahal. Anak, ito ang lagi mong tatandaan. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Wala ako kung nasan man ako ngayon kung hindi dahil sa'yo. Magpakabait ka palagi, ha? At sana, matutunan mong magtanim ng mga mabubuti at magagandang binhi. Nang sa kanon, maganda at mabuting bunga rin ang anihin mo. Mirabel! Mirabel, kumising ka! Si Papa yun ah. Mirabel! Bakit ang lakas ng boses niya? Teka nga, pupunta ako sa kwarto nila ni Mama. Mirabel! Papa? Danny! Pa! Anak! Ano nangyayari? Bakit? Bakit ka umiiyak? Ang mama mo! Ang mama mo! Mama? Ma?
ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ayos ko ng lahat, Mariano. Salamat, Dado. May mga nagsisidating ang mga makikiramay. Maya lalabas na ako. Si Danny. Ayaw umalas sa tabi ng kabaong ng mama niya. Oh. Sige, titignan kung niluluto ko, ha? Sige. Mariano! Homer. Walang iyan. Teka, anong ginawa mo sa kapatid ko? Ha? Wala akong ginawa sa kanya. Bakit humantong sa ganitong lahat? Cardiac arrest ang dahilan ng pagkamatay niya. Dahil yun sa'yo! Dahil sa ginawa mo! Wala akong ginawa. Akala mo hindi ko alam? Akala mo wala akong alam sa ginawa mong pagtataksil sa kapatid ko? Hindi ko pinagtaksilan si Mirabel. Ganon. Ikaw, higit kanino man ang makapagsasabi niyan. Kahit kailan hindi ako nagtaksil sa kanya. Eto! Ano ang mga larawang ito? Nasagot ko na si Maribel sa tanong na yan. Ikaw ang pumatay sa kanya! Alam mo, hindi totoo yan. At huwag na huwag mo gagamitin sa akin ng salitang pagtataksil. Ngayon, kung tapos ka na sa gusto mong gawin sa akin, umalis ka na. At huwag na huwag ka nang babalik sa pamamahay ko. Darating din ang araw mo. Darating din ang araw mo, Mariano! Paano na ako? Paano na kami ni Papa? Ngayon wala ka na. Mag-isa na lang ako. Narito ako, anak. Hindi ka mag-iisa. Papa. Halika rito. Anak, kaya natin to. Kaya natin lagpasan ang pagsubok na ito sa buhay natin. Magdadamayan tayo. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na natin kahit kailan makikita si Mama. Hindi na natin siya mahahawakan. Hindi na makakausap. Sa mga larawan at sa mga alaala na lang natin maaaring balikan ang lahat ng tungkol sa kanya. Papa, natatakot ako. Bakit? Paano kung paglipas ng panahon, makalimutan ko na si Mama? Ang itsura ng kanyang mukha, ang tono ng kanyang boses. Ayoko mangyari yun, Papa. Hindi yun mangyayari. Makalimutan man siya ng isip natin, anak. Hindi ng ating puso. Paalam, Mirabel. Di sa hinagap,
Hindi ko inakalang sa ganitong paraang ka mamamaalam sa akin. Sa amin ni Danny, patawarin mo sana ako. Kung maraming pagkakataong naramdaman mong hindi ka mahalaga sa akin. Pero sana, sa loob ng 18 taon nating pagsasama, sana kahit minsan, naging masaya ka. Kung hindi man dahil sa akin, kahit dahil kay Danny. Tawarin mo ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo bilang legal mong asawa. At salamat sa lahat ng pagkakataong ipinaramdam mo sa aking mahalaga ako sa iyo. Paalam, Mirabel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, ipinagluto kita ng paborito mong buttered shrimp. Thanks, Chong. Mabuti at nakikita na kitang umingiti. Kahit paunti-unti, sinusubukan ko na. 1 taon na rin wala ng mama mo. Oo nga po. Ang bilis ng panahon. Teka. Sa anibersaryo niya, anong gusto mong lutuin ko? Palitaw? Palitaw? Paborito niya yung merienda eh. O siya, sige. Gagawa ako. Salamat po. Salamat sa pagluluto para sa amin ni Papa. Pagkain na lang ang pinagkukunan namin ng comfort ni Papa ngayon. Lalo na ako. Kagaan din ang lahat ng bigat na pinapasan mo, Danny. Sana nga po. Oh, 1 bote lang tayo, ha? Oh, hindi ka pa nga nakakaisang tagay. Tumatawad ka na agad. Gigising pa ako ng maaga bukas eh. Bakit? Magluluto. Huwag ka na muna magluto. Wala naman si Danny. Ando sa classmate niya. Wala rin akong trabaho bukas. Bakit? Biyernes pa lang bukas, ha? Holiday. Aba, wala rin pala akong trabaho. Oo. Kaya samahan mo akong uminom hanggang umaga. Ako, tingilan mo nga ako. Oh. Hindi na tayo mga bata. Hindi na natin kayang magpakalango sa alak. Ikaw lang naman ang tumatanda sa atin dalawa. Bastos ka. Teka, bakit nga pala gusto mong uminom? May problema ka ba? Death anniversary ni Mirabel sa Makalawa. Oo nga pala, no. 2nd death anniversary niya ngayong taon. Oo. Parang kailan lang inililibing natin siya. Tapos, nag-first death anniversary. Ngayon, 2nd na. Mariano, dinadalaw ka pa rin ba ng lungkot sa pagkawala niya? Minsan, gaya ngayon. Dadaw minsan, iniisip ko rin. Baka nga totoo sinabi ni Homer noon. Baka nga akong pumatay kay Mirabel. Ha? Akong dahilan ng kanyang kamatayan. Alam mong hindi totoo yan. Pinili niyang saktan ng sarili niya. Nagtanim siya ng nagtanim sa kanyang puso ng galit, hinanakit, pagdududa, kawala ng tiwala sa iyo at sa kanyang sarili. Namalayan na lang niya
lumago na ng lumago ang mga itinanim ng yun. Inani niya kung anong kanyang itinanim. Nakalulungkot. Pero yun ang pinili niya. Ganong klaseng buhay ang ginusto niya. Ngayon, kumusta ka na? Masaya ka ba sa langit? Kami ni Papa, okay naman kami. Ang bango talaga sa damit ng Pride detergent. Mainit ang panahon. Tiyak na matutuyo agad itong mga damit ko. Dado! Ay, Homer, Bakit parang gulat na gulat ka? akala ko'y nasa abroad ka. Si Daddy. Ay, nasa kwarto niya. Sandali tatawagin ko, ha? Tito Homer! Oh, yan ang pala. Dani, hinahanap ka ng tito mo. O sige, maiwan ko muna kayo, ha? Sige. Tito, pasok kayo dito sa loob. Mainit dyan. Oo. Ano, kumusta ka na? Kumusta ka naman dito sa bahay na ito? Maayos naman po ako. Nakasama mo. Matalino. Kaya tiwala akong kayang-kaya mong matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Para naman sinasabi mo na hindi ako nagmana kay Papa. Siya nga pala. Asan ang papa mo? Nasa trabaho pa po. Wala ka bang napapansin sa kanya? Ano ibig niyo sabihin? Wala ba siyang sinasabi tungkol sa pag-aasawang muli? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mariano, paano kung hindi ako matanggap ng anak mo? Mabait si Danny. Alam kong mauunawaan niya ako. Isa pa, 3 taon na mula nang mamatay si Mirabel. Kinakabahan ako. Kailan pa kita ipakikilala sa kanya? Kung ikakasal na tayo, di lalong magugulat yun. Bakit ganitong nararamdaman ko? Parang mali ang gagawin natin. Pakiramdam ko ba nagtataksil tayo sa iyong asawa? Alicia, kailangan ko bang ulit-ulitin sa'yo na patay na si Mirabel? Oo nga, patay na si Mirabel. Pero hanggang ngayon, talaga pakiramdam ko mali na magsama tayo. Nasa isip mo lang ang lahat ng yan. Ang mabuti pa, mag-ayos ka na. Uuwi na tayo at ipakikilala kita sa anak ko. Pa sa akin nanalo sa chess ang papa mo. Kaya ayaw niyong matalo kayo sa anak niya. Tumpak! Grabe! Bilisan niyo na! Kaya muna. Huwag na kayo mag-analyze dyan. Teka. Oh, Mariano, narito ka na pala. Pa! Good evening. Alicia? Kuya Dado, narito ka rin pala. Pa? Danny, ang tita Alicia mo. Hi, Danny. Who are you? Why are you here? Isinama ko siya dahil gusto kong makilala mo siya. Dahil? Bakit? Bakit kailangan ko siya makilala pa? Teka, maghahanda lang ako ng hapunan. Maiwan ko muna kayo. Siya ang magiging stepmother mo. Ano? Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Bakit mo ko inalagaan at pinalaking para
ipinaramdam sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Dahil ba naawa ka sa akin? Hindi ko kailangan ng awa mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Hindi niya ako magugustuhan. Masyado pa maaga para sabihin yan, Alicia. Kitang-kita ko kung paano nagbago ang itsura ng mukha niya nung marinig yung sinabi mong ako yung magiging stepmother niya. Sa simula lang yan. Mabait si Danny at alam kong mauunawaan niya ako. Kailangan ko lang na ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Ariano. Ako na ang bahala. Huwag ka na mag-alala. Ay. Oh, halika na. Ihahatid na kita. Bago matulog si Danny. Danny, hindi mo ba ako kakausapin? Ayokong matulog tayo pareho na hindi mo ako kinakausap. Tama pala si Tito Homer. Akala ko nagbibiro lang siya. Bakit? Ano ang sinabi ni Homer? Na mag-aasawa ka uli. Danny, Kailan pa? Kailan pa plinanong mag-asawa uli pa? 1 taon na ang nakararaan. So, 1 taon na kayong magkarelasyon ng babaeng yon? Danny, Bakit? Hindi mo na ba mahal si Mama? Tuluyan mo na bang kinalimutan si Mama? Sabi mo noon mananatili si Mama sa puso natin. Pero bakit pinalitan mo siya dyan sa puso mo? anak, No! Ayoko makinig sa'yo. Dahil kahit ilang beses ka pa magpaliwanag sa akin, hindi ko maiintindihan kung bakit kailangan mo mag-asawa uli. At kung bakit kailangan mo ipagpalit si Mama sa Ate! Bakit po? Ito, nakapagluto na ako. Hindi ka pa ba kakain? Hindi ka na nag-almusal kanina eh. Kagabi, hindi ka rin pala naghapunan. Baka magkasakit ka na niyan. Wala akong ganang kumain, Chong. Gusto ko lang umiyak ng umiyak. Ayan nga eh. Mugtong-mugto ng mga mata mo. 3 taon pa lang napatay si Mama. Ganun ba kadali kay Papa nakalimutan siya at magmahal ng ibang babae? Dani, hindi naman sa kinakampihan kong papa mo, pero sa tingin mo ba habang buhay mo siyang masasamahan? Magagawa mo ba siyang alagaan kapag uugod-ugod na siya? Aminin mo man o hindi, darating ang panahon na iiwan mong papa mo. Kailangan niya ng makakasama. Sana'y maunawaan mo yun. Gusto ko maunawain siya. Pero, Chong, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit.
sakit sa dibdib. Pakiramdam ko, ako ang nasasaktan para kay Mama. Kung nakikita niya ngayon si Papa na may kasamang ibang babae, tiyak na masasaktan siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakaka-relax talaga ang paghuhugas ng pinggan, lalo na kung smart dishwashing gamit. Aba, may tao ah. Kuya. Oy, Alicia, naparito ka. Wala pa si Mariano, nasa trabaho pa. Oo, alam ko. Ang sabi ko'y mauuna na ako rito. Ah, ganun ba? Teka, ano yung mga bit-bit mo? Nag-grocery ako. Dami nito ah. Birthday daw bukas ni Danny. Sabi ko, ako magluluto para sa kanya. Aba, ayos yan. Tiyak na matutuwa si Danny. Makakatikim siya ng panibagong timpla. Puro na lang luto ko kinakain niya mula nung bata pa siya. Kaya nga ako pumunta dito ngayon dahil tatanungin kita kung anong kanyang paborito. Hindi naman pihiga sa pagkain si Danny. Ang mabuti pa teka ha, lutuan mo siya ng kakaibang pagkain. Oh, sige, oo. Ako nang mag-aayos itong mga pinamili ko. Ituloy mo na yung ginagawa mo. Sige, oo. Nasan nga pala si Danny? Nasa trabaho pa siguro. Baka may nilakad. At ang katrabaho niya ay kasama niya. Siya nga pala. Kailan ang plano niyo ni Mariano na magpakasal? Sana, bago matapos ang taong ito. Ganun ba? Kaya lang ang inaalala ko si Danny, Kuya Dado. Darating kaya ang panahon na matatanggap niya ako bilang pangalawang ina? Anong oras na? Wala pa rin si Danny. Hindi pa rin ba sumasagot sa tawag mo? Naka-off yata ang cellphone. Alam niya yatang nandito ako kaya hindi siya umuwi ng maaga. Nagugutom na ako. Mabuti pa kumain na tayo. Dado, halika na. Sabayan mo na kami. Teka, paano tong kanyang cake? Hindi na ba natin naantayan si Danny? Baka mamaya pa siya umuwi. Baka hindi umuwi yun ngayon. Sige. Kumain na tayo. Alicia. Yan. Ba? Sarap pa. Sarap nitong niluto mo. Ngayon lang ako nakakain nito. Ang sarap. Alicia. Mariano. Okay lang yan. Siguro, dapat hindi na lang ako pumunta rito. Baka, nakakapag-celebrate pa kayong mag-ama ng magkasama. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ano ka ba? Sige na, kumain ka na. Gutom at pagod ka sa paghahanda ng mga pagkain ito. Ay, Mariano. Matatanggap din ni Dad. Kauwi mo lang? Pa, aga niya naman nagising. Magdamag kitang hinintay. Oh, really? Saan ka galing? At bakit? Amoy alak ka. Uminom ka? Slight. Birthday ko kahapon. So siguro, deserve ko naman mag-celebrate, di ba, Pa?
First time ito na nag-celebrate ka ng birthday mo kasamang ibang tao. And it felt good, Pa. I was so happy. Hinintay ka namin kagabi. Oh, naalala mo pala na birthday ko. I thought you forgot about it. Kasi iba na yung priority mo ngayon eh. Dani, nagtitimpi lang ako sa'yo ha. Bakit pa? Paano? Kapag hindi ka na nakapagtimpi, ano plano mo gawin sa akin? Sampalin ako? Saktan? Ano? Anong plano mo gawin sa akin? Ang mabuti pa, matulog ka na. Saka na kita kakausapin kapag nasa katinuan na ang isip mo. Oras na ba? Ay, haba na yata. Let's hope. Makinig ka, ha? Dani. At tingnan mo kung mabuti. Itong mukha ko. Itong katawan ko. Kung sino man ako ngayon, bunga ako ng pagmamahalan ni na Papa at Mama. Anak ako ni Mama Mirabel at ni Papa Mariano. Iisa lang ang aking ina. At hinding-hindi ko siya papalitan kahit kailan. Kung si Papa kaya siyang kalimutan at ipagpalit sa iba, ako, hindi. Kaya wag kang umasang matatanggap kita sa pamilyang ito. Kahit magpakasal kayo ni Papa, I will never welcome you into this family. And you will never earn my respect. Never! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Dapat inasahan mo na ito, Alicia. Oo nga, pero masakit pa rin, Kuya Dado. Kung tingnan niya ako kanina, pakiramdam ko ba, ano bang isa akong napakababang uri ng babae? Bakit kasi hindi niyo pa sabihin sa kanyang totoo? Wag. Di ko kayang gawin yun. Masasaktan siya ng labis. Minsan nga naisip ko. Siguro nga hindi kami para sa isa't isa ni Mariano. Dahil mula noon hanggang ngayon, palaging may malaking balakid sa pagsasama namin. Kailangan nyo lang tatagan. Sa tingin ko naman, sa pagkakataong ito, magiging maayos ng lahat. Sa kabila ng mga sinabi sa iyo ni Danny, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na matatanggap ka niya at magiging isa kayong pamilya. Ay, magluluto ako ng maraming pagkain. Dahil? Dahil kasal namin bukas ng Tita Alicia mo. Yun, oo. Pa! Oh, etong damit na isusot mo. Iniinsulto mo ba ako? Gusto ko lang sabihin sa iyo na nais kong dumalo ka sa kasal namin.
Dahil anak kita. At gusto kong masaksihan mo ang mahalagang sandali sa buhay ko. Akin na. Akin na tong damit na to. Dani. Ibigay mo Dani. sa akin ng kutsilyo, Chong. Dani, anong gagawin? Dapat sa damit na ito, ganito, punitin! Dani! Dani! Hayan! Yan! Napunit na! In short, hindi ako dadalo sa kasal ninyo! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Bakit mo ko inalagaan at pinalaking parang tunay mong anak? Ipinaramdam sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama! Dahil ba naawa ka sa akin? Hindi ko kailangan ng ama! May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Kasal, Daddy. Bahala sila sa buhay nila. Oh, naaawa ako kay Mirabel. Di ba, Tito? Yun ang hindi nauunawaan ni Papa. Kaya naiinis ako sa kanya eh. Kasi parang binaliwala niya si Mama. Ayoko na sanang sabihin ito sa'yo, Daddy. Pero sa tingin ko, panahon na para malaman mo. Ang alin, Tito? Ang totoo kasi dyan, si Alicia at ang papa mo, matagal nang may relasyon. Ano? Buhay pa ang mama mo. May relasyon na silang dalawa. Totoo ba yan? Ayoko na sanang magsalita, kaya lang, ang pakiramdam ko, kalabisan itong ginawa ng papa mong pagpapakasal sa babaeng naging dahilan kung bakit na-depress ang mama mo. Hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan dahil sa inanakit at sama ng loob. Namatay si Mama dahil sa sama ng loob. Masyadong malihim sa iyo ang mga magulang mo. Kaya hindi mo alam na matagal na silang nagtatalo. Hindi. Gusto mo ng patunay? Tito. Sandali. May kukunin ako. Diyan ka lang. Nang mapatunayan mong nagsasabi ako ng totoo.
Magpahinga ka naman. Kanina ka pa ikot ng ikot dito sa bahay. Inaayos ko lang yung mga gamit natin, lalo na dito sa kwarto. Mukhang ginamitan mo pa ng Star Wax itong sahig. Ang kintab. Oo, ay ayoko kasi ng maruming sahig. Oh, si Danny, hindi pa umuwi? Wala pa. Maaga pa naman eh. Mariano, ngayong sama-sama na tayo sa isang bubong, gagawin ko ang lahat para gumaan sa akin ang loob ni Danny. Gagawin ko ang lahat para matanggap niya ako bilang stepmother. Salamat. At hindi ka sumusuko sa anak ko. Sa likod ng kanyang tapang, alam ko may nagkukubling pangungulila sa pag-aaruga ng isang ina. Kaya sa ayaw man niya't sa gusto, mamahalin ko siya bilang isang tunay na anak. Si Danny? Bakit parang galit yung boses niya? Alika, lumabas tayo ng kwarto. Danny, bakit ka sumisigaw? Totoo ba? Totoo ba? Ang ano? At saka, ano yung hawak-hawak mo? Ito lang naman ang patunay ng kataksilan ninyo ng babae mong yan! Buhay pa pala si Mama! Dinudumihan niyo na siya sa ulo! Ano? Danny, uminahon ka. Galing ba kay Homer ang mga larawang yan? Hindi na importante kung kanino galing ang mga pictures na ito. Kaya pala nung una pala kitang nakita, kumukulo na ang dugo ko sa'yo kasi ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Mama! Danny, sumusobra ka na! Bakit pa? Sasaktan mo ko? Sige, saktan mo ko! Saktan mo ko! Tama na. Huwag na kayo magtalo. Wala man lang akong kaalam-alam sa pinagdadaanan ni Mama. Akala ko stressed out lang siya sa kung ano ang mababaw na dahilan. Yung pala, may kinikimkim na siyang napakabigat na problema. Hindi ko malaman siya nadamayan. Tama si Tito Homer. Ikaw, Papa, at ikaw na babae ka. Kayo ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Pinatay niyo si Mama! Alicia, huwag mo itong gawin. Mariano, hanggat naririto ako, lalo kayo magkakasira ng anak mo. Hindi ko makakayang tanggapin yun. Hindi mo kailangang umalis. Payagan mo na akong umalis. Hindi ka alis. Akong bahala. Susolusyonan ko ito. Huwag mo sabihin na. Sa tingin ko, ito na ang panahon para ipagtapat ko kay Danny ang lahat. Huwag. Huwag mong gagawin yan. Noon pa man, mali na inilihim namin sa kanyang katotohanan. Madudurog ang puso niya kapag nalaman niya ang katotohanan. O sige, hindi na ako aalis, pero ipangako mo, hindi mo sasabihin sa kanyang totoo. Alicia, hanggang hindi niya nalalaman ng totoo, ikaw ang magmumukhang mali. Ayos lang yun. Ayos lang sa akin yun. Basta huwag mo nang dagdagan pa ang hinanakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi ko maipangangako. Mariano. Panahon na para malaman niyang totoo. Ang totoo niyang pagkatao at ang pagkatao ng kanyang ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sorry, Ma. I'm sorry. Siguro gusto mo na rin sabihin sa akin noon ang nalaman mo. Pero ayaw mong masaktan ako. Kaya inilihim mo sa akin ang lahat. I'm sorry, Ma. Wala ako sa tabi mo during your most difficult moments. Kung pwede lang ibalik ang panahon, siguro hindi ka nawala.
Siguro hanggang ngayon buhay ka pa. Ma, hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Pero, ang sakit-sakit. Ang sama-sama ng loob ko. Gusto kong magwala. Gusto kong manakit ng tao. Gusto kong iparamdam sa mga taong nanakit sa'yo ang sakit na nararamdaman mo. Ma! Oh, Mariano. Naparito. Walang gaka. Ano ba? Bitiwan mo ako! Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nasisira ang pamilya ko. Bumabawi lang ako sa ginawa mo sa akin noon. Nawalan ako ng matinong trabaho dahil sa'yo. Kung hindi ko inireport ng maaga sa kumpanya ang ginagawa mong anomalya, baka nabubulok ka na ngayon sa kulungan. Ah, ganun! Ibig mong sabihin may utang na loob pala ako sa'yo? Oo! Ikaw at ang kapatid mo. Pareho kayong dalawa. Oh, Gusto ko na sanang ibaon sa limot ang lahat dahil wala na rin si Mirabel. At ayoko nang ungkatin pa ang ginawa niya sa akin. Pero ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para balikan ang nakaraan. hindi ka paniniwalaan ni Dani. Wala kang pakialam kung paniwalaan man niya ako o hindi. Pero sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Pagod na akong pagtakpan ang totoong pagkatao ng kapatid mo. Pagod na akong akuin ang kasalanang hindi naman ako ang may kagagawan. Kuya Dado, ako nang magsasampay. Sigurado ka? Oo. Ay, mabilis lang naman magsampay. Tsaka wala naman akong ginagawa. Ay, siya, sige. Andito ka pa rin pala. Dani? Ang kapal din ang mukha mo, no? Dani, Hindi ka ba binabangungot? Nakahiga ka sa kama kung saan namatay si Mama? Nakakatulog ka ba kahit naiisip mo ikaw ang pumatay sa kanya? Dani, maghunos dili ka sa Ano ba naman ikaw, Chong? Nagayuma ka na rin ng babaeng ito? Hindi mo alam ang Alam ko! sinasabi mo. Alam ko ang sinasabi ko! Alam ko na ang babaeng ito Oo, ang oo, almina sa pamilya ko! Tama na, tama na! Dani! Gawa kahapon pa ako gigil na gigil sa'yo! Tama na! Tama na, Dani. Wala kang karapatang gawin ito kay Alicia. Siya pa? Siya pa ang kakampihan mo, pa? Mas kinakampihan mo pa ang kabit mo kaysa sa anak mo! Hindi kita anak! Mariano! Ano sinabi mo, Papa? Hindi mo anak? Dani, nadala lang ng emosyon ng papa mo. Huwag ka maniwala sa kanya. Pinipilit kong itago sa iyo ang katotohanan ito dahil ayokong masaktan ka. Pero panahon na para malaman mong totoo. Hindi kita anak. Anak ka ni Mirabel sa ibang lalaki. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dani, ayokong... Nagmamakaawa ako sa inyo, Chong. Kayo na lang ang pinagkakatiwalaan ko sa bahay na ito. Matagal kang nanilbihan sa pamilya ni na Papa. Alam kong alam mo ang lahat. Totoong sinabi ng papa mo.
Gustong-gusto ni Mirabel si Mariano. Kaya kahit magkasintahan na sila ni Alicia, hindi pa rin niya tinitigilan ng papa mo. Isang gabi, nilasing ni Mirabel si Mariano. Pagkalipas ng isang buwan, bago mamanhikan si Mariano kay Alicia, dumating si Mirabel at sinabing buntis siya. Si Mariano ang ama. Ngunit dahil sakitin ka, palagi kang nasa ospital hanggang isang araw. Nadiskubre ng papa mong hindi siya ang ama mo. Pero bakit? Bakit itinuring niya akong parang totoong anak? Dahil mahal ka niya. Mahal ka ng papa mo. Danny, saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Hindi mo ako anak. Kaya hindi ako nararapat sa tahanang ito. Mag-usap tayo. Hindi pa tayo nakapag-uusap ng maayos mula nang ipagtapat ko sa iyo. Bakit mo ko inalagaan at pinalaking parang tunay mong anak? Bakit pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama? Dahil ba naaawa ka sa akin? Hindi ko kailangan ng awa mo! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Bakit mo ko inalagaan at pinalaking parang tunay mong anak? Ipinaramdam sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Dahil ba naawa ka sa akin? Hindi ko kailangan! Pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Siya. Kilala ko si Danny. Gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi stable ang isip niya ngayon. Natatakot ako. Baka mamaya kung anong kanyang gawin, baka kung anong mangyari sa kanya. Matalino si Danny. Hindi siya gaya ng mama niya. Alam kong kahit hindi niya maunawaan ang nararamdaman niya ngayon, magagawa niya pa rin makapag-isip ng maayos. Bakit ba kailangan pa mangyari ang lahat ng ito? Siguro dapat, hindi na lang talaga tayo nagsama. Alicia, ayoko nang marinig pa uli sa iyo ang mga katagang yan. Talagang hindi ko maiwasang makonsensya eh. Pareho tayong nagparaya noon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit sa ganitong edad at sa ganitong panahon,
binigyan pa rin tayo ng pagkakataong magkasama. Huwag na huwag mong iisiping isa itong pagkakamali. Akala ko kakampi ko kayo. Yung palang niya ako. Nininlang ninyo akong lahat. Pinaglaruan ninyo ako! Sasakay ka ba? Alis na kami. Saan ka ba pupunta? Saan nga ba ako pupunta? Ay, nako. Oh, iwanan na nga natin to. Okay. Tara. Saan ba ako pupunta? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, gusto kong umalis. Gusto kong lumayo. Gusto kong pumunta sa lugar na malayo sa akin ang lahat ng nakakakilala sa akin. Ma, bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit ito ang uri ng buhay na pinili mo para sa atin? Nakagalit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo, Ma. Galit na galit ako sa lahat ng tao. Kung pwede lang na maglaho na lang ako bigla. Dahil ang totoo, hindi ko nauunawaan ang mga nangyayari. Hindi ko nauunawaan kung ano nararamdaman ko. Wala akong direksyon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Gising ka na? Nasaan ako? Nandito ka sa ospital. Sandali lang, ha? Tatawagin kong papa mo. Bakit? Bakit ako naririto? Kasi nakatulog ka sa upo ng terminal ng bus. Sabi nga ng mga tao, 24 oras ka nang natutulog. Kahit na ginigising ka, hindi ka magising-gising. Akala nga nila patay ka na. Mabuti na isugod ka rito sa ospital. Mas mabuti na sana. Hindi na ako nagising. Huwag kang magsasalita ng ganyan. O teka lang, ha? Tatawagin ko ang papa mo. Dani, anak. Huwag mo akong tatawaging anak. Hindi mo ako anak. Patawarin mo ko kung
Kailangan kong bigkasin ang mga salitang hindi kita anak. Pero ang totoo, halos madurog ang puso ko habang binabanggit ko yun. Dahil ni minsan, hindi ko naramdamang hindi kita tunay na anak. Akong nagbigay ng pangalan mo. Ako nagsubo ng unang pagkain kinain mo. Akong naghatid sa'yo sa kindergarten. Akong nagsabit ng medalya sa'yo nung unang beses kang nagkaroon ng award sa school. Akong nagbabantay sa'yo tuwing may sakit ka. Ako ang papa mo. Ako ang iyong ama. Napakalaki ng kasalanan sa'yo ni Mama. Kaya matatanggap ko kung itatakwil mo ako. Hindi ko gagawin yan. Napakalaki ng kasalanan ginawa sa'yo ni Mama. Wala na. Kinalimutan ko na yun. Hiya ako. Kaya paano ko pa magagawang humarap sa'yo kung ganito? Dani, mahal kita, anak. Hindi ko makakayang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, anak. Ito ang tatandaan mo. Wala kang kasalanan. Oo, may nagawang mali ang mama mo, pero hindi ka kasali doon. Wala kang kasalanan. Magsisimula tayong muli, anak. Magsisimula tayong muli. Mariano, mabuti naman na kumbinsi mo siyang umuwi. Ngayon niya kailangan maramdaman na hindi siya inabandona, na hindi siya iniwan, na mahalaga siya at may nagmamahal sa kanya. Tulungan mo akong iparamdam yun sa kanya. Oo. Gagawin ko ang lahat para maramdaman niyang kahit na wala si Miramel, may ina pa rin siya. Salamat, Alicia. Si Kuya Dado pumunta sa palengke. Ano naman nangyayari sa'yo? Nagpapawisan ka ng malamig, oh. Putla ka. Diyos ko. Alika nga, kumakas ka sa akin. Halika't itatayo kita. Ang sakit ng tiyan ko. Oh, kaya mo yan. Isip mo lang. Nang makalabas tayo ng bahay, kailangan madala kita sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Acid reflux? Madalas yatang nalilipasan ng gutom sa trabaho si Danny. Tapos malamang, yung mga nakalipas na araw, naging napakahirap para sa kanya, kaya ayun, naghalo-halo na.
Mariano. Nananaginip yata siya. Tumutulong ang luha niya kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Dani, anak, gumising ka. Nananaginip ka. Si Mama. Napanaginipan mo ang mama mo. Papa. Andito ako. Miss na miss ko na si Mama. Oo. Tama na. Ang dami kong gusto, Mama. Tandang-tanda ko pa ang mga sinabi mo nung huling beses tayong nag-usap bago ka namatay. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Unique toothpaste, toiletries. Nabili ko na naman yata lahat ng kailangan. Ba, ang aga mong nag-grocery Oo, Kuya Dado. Ayoko kasing mag-grocery ng tanghalin at mainit. Sa bagay. Ako ang magluluto ngayon, kaya relax ka lang dyan, ha? Gusto ko yan. Si Danny. Nag-jogging yata. Mabuti naman at mukhang okay na siya. Matapang ang batang yun. Ang init. Ayan na pala Danny. Pahingi nga po ako ng tubig, Chong. Sandali. Dali, ito. Thank you. Danny, anong gusto mong almusal? Kahit ano po. Hindi pa rin basta nagbabago. Malamig pa rin ang pakikitungo niya sa'yo. Oo. Tiyaga lang. Darating ang panahon, makikita rin niyang kabutihang loob mo. Dani, birthday ng Tita Alicia mo bukas. Umuwi ka na maaga. Sabay-sabay tayo magdi-dinner. Kayo na lang pa. Bakit? May gagawin ako bukas. Hindi mo pa rin ba tanggap ang Tita Alicia mo?
Ayaw mo pa rin bang buksan ang puso mo sa kanya? Mabuti siyang tao. Alam ko. Ang totoo, ilang beses ko nang inisip na sana masamang tao na lang siya. Mas madali sana para sa akin. Pero alam kong mabuti siyang tao. Kaya sa tuwing nakikita ko siya, nahihiya ako. Nakukonsensya ako sa mga ginawa ni Mama sa kanya. Iniisip ko, siguro kung hindi dahil sa akin, kung hindi siguro ako dumating ng panahong yon, baka hindi kayo nagkalayo ng mahabang panahon. Huwag mong isipin yan. Nang mangyari yun, pareho namin tinanggap ni Alicia na marahil hindi kami para sa isa't isa. Kaya nanatili na lamang kaming magkaibigan. Yun ang dahilan kung bakit may mga larawan kami nang minsan siyang umuwi. Hindi naman namin alam na pagkatapos ng mahabang panahon, bibigyan kami ng pagkakataong magkasamang muli bilang mag-asawa. Wala kang kasalanan, anak. Nagiinuman pa si Mariano at Kuya Dado. Mabuti pa ayusin ko na nga itong higaan namin. Pwede po ba akong pumasok? Danny? Oh, sige, pasok ka. Bakit? Ano yun? Regalo ko po sa inyo. Wow! Salamat, ha? Sana po magustuhan ninyo. At happy birthday po ulit. Oh, thank you, Danny. Salamat din po, tita, sa pag-unawa sa akin. Tita? Okay lang po ba kung tita lang ang tawag ko sa inyo? At hindi mama? Oo naman. Salamat po. Halika nga. Yayakapin kita. Oh. Sa kabila ng lahat na nangyari, salamat. Pinaramdam ninyo sa akin ni Papa na mahal ninyo ako. Salamat dahil ipinauunawa ninyo sa akin na sa kabila ng sakit at tila kawalan ng pag-asa, kasama ko kayo na may pangako ang bukas. Ay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Danny. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.